5:10 na, 1 Western Visayas na. 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Miyerkules, kapulisan nakaalerto sa posible magluntad nga kinagamo kasunod sa pag-aresto kay Anay Presidente Rodrigo Duterte bangod sa kaso nga crimes against humanity. Anay Presidente Duterte ginabiyahin na padulong sa The Hague, the Netherlands para tubangon ang kaso sa International Criminal Court. Misa ginpatigayon sa nasunog nga balay sa napatay nga mag-asawa nga manunudlo kag bata nila sa sunog sa molo. Lalaki nga suspect sa paghimulos sa 16 anyos nga dalagita sa Bacolod City sa Mayo 2024 nadakpan sa kapulisan sa Mandaluyong City. 400,000 pesos nga kwarta ginaligar nga gintaban sa duha ka lalaki sa babae nga negosyante sa Oton, Iloilo. Kag-exclusive, duwa pagit kay do sa Zaraga, Iloilo na biktima sang pagpangtiro sa Indian target. May kahimuan ginatumod na sang kapulisan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. Anay Presidente Rodrigo Duterte nagabiyahe na padulong sa The Hague, the Netherlands. Pila ka mga Ilonggo tunga ang opinyon sa pagserbe sang warrant of arrest ang ICC sa Anay Presidente. Kapulisan sa riyon naka-heightened alert. Si John Sala nakatuto. Padulong na sa The Hague, the Netherlands, si Anay Presidente Rodrigo Duterte agud atubangon ang kaso nga crimes against humanity sa International Criminal Court. Kahapon sa kagaginserbihan sang warrant of arrest si Duterte sa naiya pag-abot sinihalin sa Hong Kong, kagagabigin pasakay na ini sa eroplano pagwa sa pungsod. Kahapon nagsumitera sang petition for certiorari and prohibition ang kampus ang Anay Presidente sa Korte Suprema. Subong adlaw, petition for writ of habeas corpus naman ang ginfile sang bata sininga si Veronica Duterte. Sa state ped ginpagwa sang anak ni FPRRD nga si Vice President Sara Duterte, ginpahayag sini nga desidido ang gobyerno nga pabayaan ang pumuluyo sini kag talikdan ang sovereignty kag national dignity. Ang pila ka mga Ilonggo may nagkalain-laing opinyon kaangot sa hitabo. Sa Manila ako, ang lugar namon, grabe ang droga mo. Daw palengke lang. Tapos nung siya nag-presidente, tahimik, pwede ka makalakat sa kalsada, isang gabi, hindi ka nahadlok. Kung may sala sa disabto niya tubanglo niya Kung wala sa sinsala, di wala na problema, di ba? Pinaagi naman sa social media, ginpahayag ni Anay Iloilo City Mayor Jen Mabilog nga wala ini nagaselebrar sa hitabo. Apang nagapasalamat ini sa Diyos sa hustisya, pagkamaluluyon kag padayon nga pagpalangga sini. Si Mabilog ang nag-self-exile sa Estados Unidos bangod sa pamahog sa iya seguridad matapos madala sa narcolis ni Duterte. Ginabi-abi naman ni Anay Congressman Salvador Británico ang pagserbe sang warrant of arrest kay FPRRD. Ang anak sini nga si Delphine Británico ang isa sa mga makabig EJK victims sang tion ni Duterte. Ang mga sospek sa pagpatay sa iya sang January 19, 2020 sa Labas, Iloilo City, ang mga miyembro sang PNP. I expect a better treatment sa nagtabuan ay sa mga nagligag na panahon ni Presidente Duterte. Kagabi nagtipon agud magpakita sang suporta kay FPRRD ang grupo nga ini sa Molo Plaza. Suksok ang bayo kag bitbit ang mga poster nga nagapakita sang suporta sa Anay Presidente. Naka-heightened alert naman ang Police Regional Office 6 para mapabili ng kalinong kag katawhay sa rehiyon sa piyak sa nagakalatabo. We might not know ba may iban nga mga forces nga mag-take advantage and or possibly may iba sila mga agenda, yon ang iniiwasan natin. Wala man sa problema ang PRO6 sa mga nagaprotesta. Pabor man o kung nagapamatok sa pagserbe ang warrant of arrest kay FPRRD. Basta may permit lang. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Kahapon mga kapuso, ginserbihan sang warrant of arrest ang International Criminal Court si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Paano bala nagsugod ang reklamo batok sa iya? Si Julius Bilacaol nakatuto. April 24, 2017, ginfile ni Jud Sabio, abogado sa self-confessed hitman nga si Edgar Matubato, ang nahauna nga complaint sa ICC. Si Matubato ang nagpakilala nga kabahin sang hit squad nga nag-operate sa order ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. February 2018,
ginsuguran ang preliminary investigation sa mga pagpatay kaangot sa drug war. March 2018, ginanonsyar sang Pilipinas ang pag-withdraw sa Rome Statute. August 2018, nag-file sa reklamo nga crimes against humanity sa ICC ang pamilya sang 8 ka mga biktima sang drug war. March 2019, nangin epektibo ang withdrawal sang Pilipinas sa ICC. July 2021, ginpahayag sang Korte Suprema nga obligado ang pungsod nga magkooperar sa ICC apisar sang withdrawal. September 2021, ginpahanugutan sang pre-trial chamber sang ICC nga buksan ng investigasyon sa mga krimen nga natabo sa pungsod sang miyembro pa sang ICC humalin sang 2011 tubtod 2019. November 2021, ginpaiway sang ICC ang investigasyon base sa hingyo sang gobyerno sang Pilipinas. January 2023, liwat ginbuksan ang investigasyon sang ICC. February 2023, ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hindi ini magkooperar sa investigasyon. July 2024, ginhingadlan ni ICC Assistant Counsel Cristina Conti sanday Senador Ronald Bato de la Rosa kag apat pagit ka mga anay matagas nga opisyal sang PNP nga nalakip sa mga possible suspect. March 2025, ginpalayag ni Duterte nga nakabaton ini sang report kaangot sa arrest warrant sang ICC kontra sa iya. Kahapon, March 11, ginserbe na ang warrant kagileon nga ginbiyahe ang anay presidente padulong sa The Hague sa the Netherlands. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Duha pagid kay do sa Zaraga, Iloilo na biktima sang pagpangtiro sang Indian target. Barangay ginalantaw nga isa lang ang may kahimuan sa mga pagpangtiro sang Indian target sa mga ido sa among nga lugar. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas, exclusive. Nagalalain si Vince ang barangay poblasyon Ilawod, Zaraga, Iloilo sang nakitaan nga may nagaungot nga Indian target sa 2 sini kaido sang pakano na niya ang 14 sini ka mga ido Domingo sang aga. Ang isa sa natiruhan niya ido ang nagabusong pa. Sa likod siya, tapos ang isa naman did sa may iyang liog lapno. Kaya raman sila sa sulod sang kudal. Why na siya nabuyan, bali sa sulod yun na sila. Sa subong, yara na sa maayo nga kahimtangan ang 2 sini kaido. Nag-report na sa barangay si Vince apang wala pa makapablatter sa kapulisan. 3 na kaido ang natiruhan sang Indian target sa barangay. Ang una, amo si Laila nga nadiskubrihan nga natiruhan sa sang gabi sang nagapauli ang tagiya sini. Kay balaan mo ang ido, ginabuyan lang na namon. Diri lang man na sila sa palibot. Kay wala man na siya gapang bisan may maglabay, wala man sila gapang lagas bala or gapang haras sa mga tao. Bangod sa natabo, ginahigta na lang ni Mariel si Laila sa kahadlok nga liwat initiruhon sang Indian target. May persona na nga ginasuspetsahan nga may kahimuan sang pagpang-Indian target sunod sa kapulisan. Residente man kuno ini isang barangay. May suspect sila, pero hindi pa sigurado nga siya. Follow up na namon to. Tapos naman siya ang intel namon nga ang tawon nila ang mga near sa TV kung may harap lang. Ginalantaw sang barangay nga isa lang katao ang nagbaniro sa mga ido nanday Mariel kag Vince. Bangod pareho ang Indian target nga gingamit. Igapatawag sang barangay ang ginatudlo suspect. Bala mo sang una pa lang daan, sang nagliligad pa nga binulat ang naligad nga tuig. Nakita na namon nga do amo na ang ginaruhampangan ni Abla. Bangod sa 2 ka insidente, masugton sa barangay ang pagpatuman sa ordinansa nga nagadumili sa mga ido sa pagliho-liho sa dalan. Hugton man ang pagpatrolya sa mga tanod. Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City, kag iban pa nga lugar sa isla sang Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapugso, madamo gid nga salamat. Sa Bacolod City naman, rank 2 most wanted person sa reyon nga suspect sa pagpanghimulo sa isa ka 16 anyos. Nga dalagita sa Bacolod City sang 2024 na dakpan sang kapulisan sa Mandaluyong City. Yaring balita, nga aton gintutuka. Matapos ang 2 ka bulan nga monitoring sa Luzon, nadakpan sa kapulisan kahapon, Marso 11, ang 20 anyos na si Paulo Cervales. Si Cervales ang suspect sa pagpanghimulos sa 16 anyos ng dalagita sa Barangay Granada, Bacolod City sa May 30, 2024. Gindakop ini sa Mandaluyong City kagabi, gindala na inibalik sa Bacolod. May kabudlayan lang kay tungod ato siya dito nagapanago sa Luzon. Kailangan pa naton magpadala sang operatiba dito para
sure kung siya gid ang tao nga nakita dito sa aton asset. Top 2 most wanted person sa Western Visayas si Cervales. Nagpaamuya ini sa Iloilo sa Luzon. Sa pihak ng pag-aresto sa iya, ginapanginwalas ang suspect ang pagpanghimulos sa 16 anyos sining abyan. Nagpalagyo kuno ini tugas ang kakulba. Tol, nakakita naman sir, kung mga lalaki, tumigil ang bahay na gano'n na. Nag-wild na. Hindi kasi naghanap sa nagpuli eh. Ini, nagapakita lang ang base sa kaso nga amo ni saya ang principal suspect sa rape and it's not Balagosa. Ang gintumod ni Paulo Cervales nga si Nikos, amo ang abyan man sini nga si Nikos Balagosa, naging tiro patay sa duha ka lalaki sang June 2, 2024 sa sulod mismo sang Ila Balay. Nagwasad to sa investigasyon nga nasalaan si Nikos nga amo ang naghimulo sa abyan. Ginkalipay isang pamilya Balagosa nga nalimpyuhan na ang pangalan sa ila anak sa kaso nga pagpanghimulos. Apang padayon nga naglaom nga madakpan man ang duha ka suspect nga nagpatay kay Nikos. Tungod sa iya, muna natabo man sa amon bata. Kaya ang ginpatay nila, wala gidya sang labot, way sala. Kasi lang may may ihibalo sa ila ginapanaguan. Isugin nila sa kaatong polisan para nga madakpan na sila. Kung hindi na sila magsungka. Nagtanyag na sa reward money nga 50,000 pesos sa Bacolod City LGU, kag 150,000 pesos ang pamilya Balagosa, agud madakpan ang mga nagpatay kay Nikos. Upod, Kirinil Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, misa ginpatigayon sa nasunog nga balay sa napatay nga mag-asawa nga manunudlo kag bata nila sa sunog sa molo. Mga estudyante kag manunudlo sang Iloilo City National High School emosyonal sa haya sa napatay nga pamilya sa sunog. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok live. Zen? Jert, nag-isa sa kalisod ang mga estudyante kag co-teachers diri sa Iloilo City National High School matapos nga gindala ang urn sang pamilya Reyes. Gintambungan sa mga himata kag kaabyanan ang santos nga misa sa gwa sang balay sang pamilya Reyes kahapon sang hapon. Emosyonal ang mga nagtambong sa ila paghalad sang pangamuyo sa napatay nga mag-asawa ang manunudlo nga Sanday Julius kag Luwilin Reyes subong man ang ila 7 ka tuig nga bata nga babae nga si Amber. Natrap ang tatlo matapos masunog ang ila balay sa Infante Molo Sabado sang kaagahon. Batunon ta ang sakit, batunon ta ang subo. Patunon ta ang pagka-sorpresa nato kapag alas ang nadamo ang pamangkot sa Ginoo. Naghalad man sang pangamuyo ang mga estudyante kag manunudlo sa misa nga ginpatigayon sa Iloilo City National High School sini nga hapon kadungan sa pagdala sang urn sang mag-asawa sa eskwelahan. Ang mga suod nga abyan kag estudyante sang buluthuan gindumdum ang mag-asawa. Pray kami nga despite sa ila experience of their death nga very painful. So, siyempre, ginapamuyuan, ginamon nga somehow maging happy sila sa buong, kag peaceful sila together. Thankful, gid kami sa ila duwa, kag grateful, gid kami. Kay kung hindi tungod sila, hindi kami makabuo sang mga masterpiece namon nga ara sa visual arts. Halos hindi naman mabaton sang maestra ni Amber ang natabo bangod tuman ini ka mapanyalanggaon nga bata, kag outstanding student sa ila classroom. Mabuot gid siya nga bata iya. And then, kalabing gina sa iya nga bata. Inang kajali pag gina sa iya. Friendly sa mga classmates niya. And then, kasweet gid nga bata. Madumduman nga tuig 2021 na interview sa news team si Julius Reyes bangod sang paghanas sini sang Alternative Learning System learners sa Molo District sa Patagsang Art. Madamo naman nga mga kabataan ang nakabenepisyo kag napasanyog ang ila talento. Jert, magadugay ang public viewing diri sa ICNHS tubtob alas 8 subong nga gabi. Natalana naman nga igalubong ang pamilya Reyes sa March 18 sa Memorial Park sa distrito sang Mandriao. Jert? Madamo gen nga salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Bantayan, babae nga negosyante sa Oton, Iloilo, ginaaligar gin hold up sang duha ka lalaki. 400,000 pesos nga kwarta gintaban. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas.
Pila ka mga residente nagapangita na lang sa paagi agod mapahaganhagan ang epekto sang tuman nga kainit. Iloilo Provincial Health Office may panugyan sa publiko. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang sa Sun. Husto na lang nga magpamaypay sa sulod sang balay si Nanay Jocelyn bangod sang kapaang nga iya nabatsyagan. Suno sa iya, hindi maagwantahan ang kainit ilabi na nga may hypertension ini. Gani magluwas nga may nakahanda nga bulong nga pang maintenance. Ginasiguro nila nga may stock sila sa mabugnaw nga tubig sa ila ref. High blood ka gid ko ni pinangdan aga papaligo ka na. Para hindi ka matamaan. Ang mga bata nga ini naabtan sa news team nga nagapamubos sang tubig agud mabuhinan ang kaginot nga ila na batsyagan. Ini ang kinaanda na nga buluhaton sang kabataan kada adlaw. Magabot sila lang sa eskwelahan, gringos kasi sila maligo ya. Kaya mo lang napasugtan ko lang kan mainit. Na-record sang Pag-asa ang 40 to 41 degrees Celsius nga heat index sa Western Visayas halin sa March 6. Ini ang posible makadala sang heat cramps, heat exhaustion ug kun mahimo nga tunaan sang heat stroke. Panugyan sang Iloilo Provincial Health Office nga kun mahimo likawan ang sun exposure. Dapat siguraduhon nga protektado ang lawas, mag-inom sang madamo nga tubig, magamit sang payong o kunkalo kag mag-apply sang sunscreen. Do it earlier ang mga activities naton, morning or late in the afternoon, wherein nga lesser na ang init or ang exposure sa sun. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Samtang mga puso sa Negros Occidental naman, DOH-NIR ginatutukan ang ikaing lawas sa mga evacuee sa paglupok sa Mount Canlaon bangod sa mainit nga tiyempo. Nakatutok Aileen Pedreso. Ginasikyar na sa Department of Health Negros Island Region ang sitwasyon sa mga ginbakwit sa paglupok sa Mount Canlaon sa mga evacuation centers sa Negros Occidental. Inibangod may pila ka evacuee sa sulod sa mga evacuation center ang naglain ang pamatsyag dala sang tuman kay init ni tiyempo. They've actually seen some cases, yung mga nahihilo o kaya parang dehydrated, mga elderly cases experiencing these. So for these cases, na-refer naman po sila sa mga hospitals. May nahanda na nga mga bulong sa mga evacuation center in kaso may maglain ang pamatsyag. Sa mga tion nga hindi na magwantahan ang kainit sang tiyempo, mahimo suno sa health expert nga magsaylo ang evacuee sa mas komportable kag mabugnaw nga lugar sa evacuation center. We've actually been discussing with the different camp managers to make sure better yung ventilation in the sites. No? So that means opening windows, maglalagay ng mga electric fan. Samtang ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga kabahin sa 50 million pesos nga pondo nga nabaton sa probinsya gikan sa national government ang pagagamiton sa pagpatukod sa permanent evacuation center sa Banwa sang Lacasiliana. 14 million pesos ang ipain nga pondo sa proyekto. Samtang 1.3 million pesos naman ang natalana para sa pagpakayo sa evacuation site sa Bago City. Using that for the third round of feeding. Okay. So that's in addition to that, and also to be taken from the 50 million is the 14 million for the permanent evacuation site of Lacasiliana. Ang mabilit ang itigana para sa pagkaon sa mga evacuees nga nagapabilin pa sa evacuation centers. Upod kay Ruel Manggoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Mga kapuso negosyante sang baboy sa Banwa sang Uton gin hold up sang duha ka lalaki. Masobra 400,000 pesos nga kwarta na taban. Si John Sala nakatuto. Sakay siyang nga e-bike padulong na puntahan niyang negosyante sang baboy nga si alias Kati sa iya pwesto sa barangay Poblasyon East Uton, Iloilo halin sa iya balay sa barangay Buray. Apang ginaligan nga ginlambatan sang duha ka mga lalaki kahapon Martes ang kagahon kag nagdeklarar sang hold up. Payag sang biktima sa kapulisan, naglabot sa masobra 400,000 pesos nga kwartang gintaban sa mga suspek nga nag-hold up sa iya. Ginuyatan siya, gingrab ang iya nga bag kag tapos may isa nga nagaman sa iya kag sa sobra ya guro nga pamirsaman na natumbang iya e-bike sa vacant lot sa kilid man sang karsada kag sa ang iya bag ginagaw sang ato sang suspect
Ginpadulungan sa news team ang pwesto sa biktima sa Poblacion East apang nagpaiway ini nga magatubang sa kamera. Suno sa mga kaupod sini sa negosyo, masami nga may dala nga dako nga kantidad ang biktima ginagamit sa pagnegosyo sang baboy. Rason nga posible na mutikan sa mga sospek. Dugang panila, may mga makaduluda nga persona nga nagapakadto pa kari sa ila pwesto. Kung may dala ka mo dako ang kantidad, dapat may upudid ka mo. Pag hindi ka maghatag kumpiyansa sa mga tao sa inyo palibot. Wala sang pamalay sa natabuan sang krimen. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan ug matumod ang mga sospetsado. Upod kay Hans Tisherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, nagagawa sa investigasyon sa Bacolod City Forensic Unit ng BCPO nga anay punong barangay sang Barangay Bacong, Bago City nga si Federico Gayagas Jr. ang luthang sa 11 partner nga si Carmelita Davila sang 8 ka beses gamit ang caliber 9mm nga pusil. Antes sila nga duha na sapwan nga patay sa sulod sa inasalakyan nga pick-up sa Barangay Sumag, Bacolod City. Nagpositibo sa paraffin test si Gayagas. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga nagpukutay pa ang duha sa sulod sang pick-up. Dugang pa sa kapulisan sunod sa pamilya, masami nga nag-aaway ang duha kag tuyo na kuntani isang babayi nga bulagan ang iya partner sa sulod sa napulo katue. Grabing ilaaway, and then may nakita dito nga posible nag-agaway sila sang armas tungod sang mga igo sa babaw sa atop kag daw nag-scatter ang igo sang bala. At the same time mo na siguro nga natiruhan niya man ang intiro niyang babae. Inaresto ang rangkuan most wanted person sa Western Visayas nga may kasong murder sa Barangay Poblacion, Taytay, Palawan kahapon sang aga. Ginkilalang nadakpan kay Luis Sarasa, 27 anyos, isang kapantay kag residente sa Barangay San Juan Molo, Iloilo City, apang temporaryo nagapuyo sa Taytay, Palawan. Ginarestong suspect bangod sa arrest warrant gin-issue sa tong May 2022. Si Sarasa upod ang duwa pa ka mga persona ang suspect sa pagpatay sa isa ka lalaki sa syudad sang Iloilo sa tong August 8, 2015. Ginaresto ini sa makatapos ang ICPO kag intelligence ang PRO6. Patay ang driver sang motor nga si Gerald matapos maaksidente kag mahulog sa kanal sa Barangay Binikil, Kabangkalan City pasado alauna sang kaagahon sang Marso 10. Pinaso naman ang angkasini nga si Jomar, 28 anyos, nga nakabunggo sa steel pipe matapos mahulog sa motor. Suno sa kapulisan gikan sa San Enrique ang mga biktima kag padulong kuntani sa Mag-Aso Falls. Ginapahayag nga sang maliko na sa kurbadahon nga dalan ang motor, nawadaan sang kontrol ang driver rason nga nagdiretso ang mga ini sa kanal. Posible suno sa kapulisan nga madasig ang pagpadalagan sang driver rason nga nadisgrasya. Arestado ang ginakabig high-value individual nga si alias Lindon kag street-level individual nga si alias Marvin sa kasanga drug bypass operation sa Panwa sang Binalbagan. Samtang nakapalagyo naman si alias Titi nga among subject sa operasyon. Na-recover sa duwang masobra 350,000 pesos nga balor sang illegal nga droga nga suno sa kapulisan madugay na ginamonitor sa ila illegal nga aktibidad. Preso nang mga nagkaladakpan samtang ginaprepara na ng kaso, lakip ang nakapalagyo nga sospek. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga pasilidad sa Iloilo International Airport nga may guba pagkakayuhon matapos mismo ang DOTR Secretary ang nakakita sang estado sang airport. Si John Sala nakatuto. Sa inspeksyon sa Iloilo International Airport ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sang Sabado, nakitaan sini ang mga guba nga pulungkuan kag escalator. Subong man ang hindi maayong air conditioning unit. Kinanglan man suno sa Tiglikom nga dugangan sang elevator ang airport. We will be fixing equipment inside. We will be fixing the passenger experience dito sa terminal building. Ginpadasig na sa DOTR ang proseso sa unsolicited proposal sa isa ka pribado nga kompanya agod maumpisahan na ang privatization kag rehabilitasyon sang airport. Apang samtang wala pa ini, may 190 million pesos nga ginpain nga pondo ang ahensya para sa pagkayo sa mga pasilidad. Kung matapos na ang rehabilitasyon sang Iloilo International Airport, halin sa 2 million passengers per year, ginalauman nga magsaka sa 10.5 million passengers ang magagamit sang airport kada tuig. Magluwas sa Iloilo, natala naman nga ipaidalom sa privatization ng mga airport sa Davao, Siargao, Kalibo, Dumaguete kag Bacolod City. Plano man sa DOTR nga magpatukod sang dugang nga port sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ginaabi-abi naman sa mga opisyal sang syudad kag probinsya ang ini nga mga plano kag tikang sang DOTR. 190 is already there.
and can immediately be implemented, only to be fast-tracked. No? Second, importante yan ang privatization because we're getting more flights every day. It's good that we can dialogue. Number one, especially about the expansion of our areas. Upod kay Romel Porquia, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, hindi pa opisyal nga nagsugod ang season sang tigilinit pero padayon nga mabatyagan ang mainit nga panahon sa dako nga bahin sang pungsod pero may tsansa sa gihapon sang ulan. Bangod ini sa easterlies nga magluwas sa mapaang nga panahon, posible man nga magdulot sang thunderstorms. Base naman sa rainfall forecast sang Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo kag northern portion sang Negros Occidental. Posible man ang ulan sa iban pang bahin sang pungsod. Mga presyo naman sa buhay nga baboy sa Negros Occidental naglabot na sa 245 pesos ang kilo. Presyo sang karne sang baboy, masobra na 400 pesos kada kilo. Suno pa sa PVL. Nakatutok Aileen Pedreso. Sandig sa monitoring sa Negros Occidental Provincial Veterinary Office. Naglabot na sa 245 pesos kada kilo ang presyo sa buhi nga baboy sa probinsya. Base sa monitoring sang opisina, kalabanan sa mga baboy sa probinsya ang ginabaligya pa sa Iloilo. Rason nga nangin maiwat ang supply sang baboy sa Negros Occidental. Nakita nato sa record nga baligya po din sa province ng February almost 5,000 heads ang nagwa, no? Kay tungod nga kamahal abi sa live weight nga ginabakas ang kinapalay. Aminado man ang pila ka manubaligya sang baboy sa probinsya nga bangod sa mataas nga demand. Sa Oriental pa ang mga ini nagakuha sang supply sang baboy. Ang Iloilo, Cebu, Manila, etc. nga gagawa pa din sa atin. Agud makabawi sa gasto sa gatong kag renta sa salakyan, nagpasaka na ang mga ini sang presyo sang ginabaligya nga karne. Apektado ang mga manugbakal sa pagtaas ng presyo sang karne sang baboy nga nagalabot na sa 400 pesos ang kada kilo. Kangay ni Melissa nga 1 ka kilo nga pork chop ang gidbakal, apang tungaon pa sa pila ka lulutuon para sa iya pamilya. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga puso, ginpangunahan naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang inaugurasyon sa regional office sang NEDA, Negros Island Region sa Carlos Hilado Memorial State University sa Barangay Alihis, Bacolod City sang tinalikdan nga Lunes. Ginbisitahan man ni Balisacan ang pila ka infrastructure programs o projects ng gobyerno sa Negros. Lakip na diri ang plano nga Panay Guimaras Negros Bridge. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ginpahayag ni Secretary Balisacan nga sa tion masuguran na ang pagpatindog sang Taytay nga magakonekta sa Iloilo kag Guimaras. Umpisahan man ang pagpatukod sang Taytay nga magakonekta naman sa Guimaras kag Negros. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.